blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Alleluia. 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 The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "Everything that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me, because I came down from heaven not to do my own will, but the will of the one who sent me. And this is the will of the one who sent me, that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it on the last day. For this is the will of the Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him on the last day." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa lahat. Yesterday, we celebrated one beautiful moment. Ano po iyon? All Saints Day. Ngayon naman, we are celebrating and commemorating our departed loved ones. All Souls Day. Kaya siguro yung lahat ng bumisita sa sementeryo kahapon ay na-fulfill yung kanilang promise to visit the grave of their loved ones. But that is secondary. Mas mahalaga that we visit them and we pray for them in the church, in the holy sacrifice of the Mass. Kaya nga siguro kung kayo ay pumunta sa sementeryo, hindi nyo naramdaman na may kumakaway sa inyo. Siguro ang sabi sa inyo, kailan kayo susunod? Dahil lahat naman tayo ay patungo doon. There is a relationship today with three kinds of churches. Yung churches, tao. Tayo yun, no? Kahapon ay tinatawag na Triumphant Church o simbahang nagtagumpay. Sila ay nagtagumpay sa kanilang paglalakbay at nahugasan ng dugo ng kordero, kaya lahat sila ay naging banal sa harapan ng Diyos. Ngayon naman, tayo ay nakaharap sa isang klaseng simbahan na tinatawag na suffering church o yung simbahang naghihirap. Ito yung kinalalagyan ng mga mahal natin sa buhay na nauna sa atin. Bakit suffering church? Dahil kailangan nilang pagbayaran ang mga kasalanang nagawa nila nung sila'y nabubuhay pa. At ano ang connection natin bilang simbahan? Ang tawag sa atin ay militant church or pilgrim church. Tayo na wala sa langit at wala doon sa suffering church ay patuloy na naglalakbay. At ito ang ating pundasyon upang alam natin ang magiging pupuntahan ng ating kaluluwa.
Ito ang ating kaugnayan sa suffering church. Dahil ang mga kaluluwang nagtaliwan na o nauna na sa atin ay wala nang kakayahang magdasal para sa kanila. Tayo ngayon na militant church o pilgrim church ang nagdarasal upang maibsan ang kanilang paghihirap sa purgatorio na kanilang kinalalagyan ngayon. Ito po yung napakagandang biyaya ng Diyos na kahit na sa ating kasalanan, tayo ay pupurgahin sa pamamagitan ng ating pagdarasal sa ating kaluluwa at sa kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Ito ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kaniyang dugo na ang lahat ng namatay ay haharap sa Kaniya at bibigyan ng tunay na pagpapala kung lahat ng ito ay ginagawa ayon sa Kaniyang salita. We heard in the gospel, hindi ko pababayaan ang lahat ng ibinigay mo sa akin, Ama. Nangangahulugang ang lahat ng pag-ibig ni Jesus ay sumasakop sa lahat. At meron tayong dapat gawin. Meron tayong dapat tingnan sa ating buhay. Marami tayong mga misconception kapag dating sa kamatayan. Minsan kapag may namatay sa ating miyembro ng pamilya, ano yung una nating sinasabi? Nasa langit na siya. Di po ba? Pangalawa, huwag kang mag-alala. Babantayan ka niya. Ipapanalangin ka niya. Wala na pong kalakasan ang kaluluwang nagbabayad ng kaniyang kasalanan. Ang kaniyang kalakasan upang siya'y umangat mula sa purgatoryong kaniyang pinaglalagyan ay ang dasal na mga taong buhay. Kaya tayo nagdarasal sa mga banal dahil alam nating ang mga banal na ito ay nasa harapan na ng trono ng Diyos. Humihingi tayo sa kanila ng tulong na tayo ay ipanalangin nila upang kasabay ng mga taong mahal nating namatay na ay kasama nating ipinapanalangin upang tayong lahat ay makarating sa tagumpay ng buhay. Hindi po lamang every November 1 or 2 alalahanin ang lahat ng kaluluwa. Every day, araw-araw kung tayo'y nagsisimba, atin pong inaalala ang lahat ng kaluluwa dahil kung nakikinig kayo sa misa, may parte po doon na ang lahat ng kaluluwa ay ipinagdarasal ng pari. At sa kaniyang pagdarasal, minsan siya'y tumitigil upang banggitin ninyo sa inyong puso ang mga pangalan ng mga taong nangangailangan ng ating pagdarasal. Ito man ay banal, ito man ay suffering, o ito man ay pilgrim o militant na katulad natin, pinag-uugnay tayo ng iisang katotohanan na kailangan natin ng panalangin sa isa't isa. Dahil prayer links all of us kahit na ang mga kaluluwang inyong nakakalimutan. Sa pagtatagumpay ng mga taong banal, ipinapanalangin din po natin ngayon na ang mga kaluluwang
na mayapa na ay magtagumpay na rin at makaharap si Jesus sa kaniyang banal na kaharian. Kung papaanong ang mga banal at mga anghel ay patuloy na umaawit ng papuri sa Diyos, tayo naman ngayong naglalakbay ay nangangarap ding makasama nila sa pamamagitan ng ating pamumuhay at pagsunod sa salita at gawa ni Kristo. Marami na pong mga banal ang nagpakita ng kanilang pakikiugnay sa mga kaluluwa sa purgatorio. Si Saint John Maria Vianney, si Saint Francis of Rome, si Saint Robert of Bellarmine, si Saint Damian. Yung mga banal na ito ay nagpakita kung ano ang sitwasyon ng mga kaluluwang nasa purgatorio na nagbabayad ng kanilang kasalanan. At kasama doon ang ating mga mahal sa buhay. At ang mga mahal sa buhay na ito natin ay kailangang ipanalangin araw-araw para maibsan ang sakit na kanilang nararamdaman. Ang ating panalangin ay parang tubig na pumapawi sa mga taong nauuhaw. Para itong biyaya mula sa Diyos na naghuhugas ng kanilang kasalanan na hindi nagawang pagsisihan habang sila ay nabubuhay pa. Kaya tayong mga nasa pilgrim church, tayong mga militant church, ay palaging binibigyan araw-araw ng pagkakataong mabuhay ng banal dahil kung tayo ay mamatay na, wala na tayong kakayahan sa ating mga sarili. Ang kailangan natin ay walang iba kung hindi ang grasya, ang biyaya, ang awa ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Sa atin pong banal na misa ngayon, ibibigay natin sa kanila upang umangat ang kanilang sitwasyon at matikman ang ginhawa ng ating panalangin. Sa ating isip, sa ating puso, kilala ng Diyos ang lahat ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na at ito ang ating hinihiling sa Kanya na sila rin ay hugasan ng dugo upang malinis sa pagharap sa kanila. Amen. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.